بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Katulad po ng sinabi natin mga kapatid, mga mahal naming estudyante dito sa pag-aaral na ito na sa pamumuno ng Islamic Center ng Badia ay pagpapatuloy po natin yung pag-aaral natin sa wikang Arabi dito sa level 1 at tayo po ngayon ay nasa mga patinig. Okay? Ito po yung mga vowels na kung saan makikita po natin ang mga ito sa itaas ng letra o kaya naman sa ibaba ng letra. At ito po ay may mga uri na kung saan mababasa natin yung letra ng Arabic kapag nakita natin ang mga ito. So, mayroon siyang mga iba't ibang uri ng pagbasa. Okay? So, ang unang patinig na kukunin natin ay yung tinatawag na fatha. Okay? So, ang fatha ay makikita po ninyo na may isusulat siyang ganito na guhit na pahalang na pa-slide siya na nasa itaas ng letra. Okay? Binibigkas ito katumbas ng letrang A. Okay? Yung pagbigkas sa kanya, ito ay katumbas ng letra ng A. Okay? Tinatawag itong fatha. Ang ibig sabihin kasi ng fatha ay bukas. Okay? Bukas siya, bukas. Bakit siya tinawag na fatha? Dahil binubuksan mo ang iyong bibig kapag binibigkas mo ang letrang may patinig na fatha. Pag binigkas mo kasi ang letra na may patinig na fatha, binubukas mo ang iyong bibig. Okay? Binubukas mo ang iyong bibig para bigkasin itong vowel na ito na fatha. Okay? So, bukas siya. So, ang ibig sabihin ng fatha ay bukas sa wikang Arabic. Okay? So, halimbawa po nito, sa letra ng alif, okay, makikita mo natin dito, meron siyang vowel o patinig na fatha. So, ang katumbas niyan ay A. Okay? A. Sunod na letra, Ba. Sunod na letra, Ta. Sunod na letra, Sa. Sunod na letra, Ja. Ha. Kha. Okay? Da. Za. Ra. Za. Sa. Sha. Sa. Okay? Da. Ta. Dha. A. Ga. Fa. Qa. Ka. La. Ma. Na. Ha. Wa. Ya. Okay? So, i-practice lang po natin yun na basahin. Okay? Yun po ang patinig na fatha. Okay? Yun po ang patinig na fatha. Bibig sabihin, katumbas niya ay A. Kaya nga ang pagbasa dito, A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Kha, hanggang sa huli. Okay? So, ang ano lang natin dito, syempre yung naituro po natin yung kung saan lumalabas itong mga letra na ito sa ating bunganga. Okay? Merong, sabi natin, merong lumalabas dito sa may lalamunan, ganoon din sa dila, ganoon din sa labas ng sa ngipin. Okay? So, meron siyang mga iba't ibang lugar na kung saan dito sa bunganga na kung saan binibigkas itong mga letra na ito. Ganoon din po yung pagbigkas niya. Kaso nga lang, binibigkas natin ito ng may vowel na. Okay? Ng may vowel na o kaya patinig. Okay? So, may maikling pagsusulit dito. Basahin ang mga sumusunod na letra mula kanan pa kaliwa at ipadala sa akin ang inyong boses ng pagbasa nito. Okay? So, basahin po ninyo ito. Ito ay sa inyo na, okay? Hindi ko nababanggitin. At mula sa kanan pa kaliwa,
babasahin nyo siya, tapos ipadala nyo sa akin. Okay? Yun po ang unang pagsusulit. Okay? So, bali tatlong pagsusulit po ito. Okay? So, nasa inyo po kung ano yung kukunin ninyo dito sa una, itong unang pagsusulit, o kaya sa pangalawa, pangatlo, ganun. Okay? Ito po yung una. Okay? Pangalawa, ito yung pangalawang pagsusulit. Okay? Pagdugtungin ang mga magkakaparehas na letra. So, dito, para inshallah kung ano yung kaparehas ng mga letra na iyan, pagdugtungin ninyo, isulat ninyo sa papel, tapos pagdugtungin ninyo para ma-difference natin kung ano yung mga pagkakaiba ng mga letra. Okay? So, ano yung magkakaparehas, ganyan, pwedeng yung letra, parehas na naisulat, pero magkaiba pala ng tuldok, ganun. So, ito ay pag-aaral sa inyo para makilala natin ng tama kung ano yung magkakaparehas na letra. Yan po yung number 2. Okay? Nasa inyo po kung ano yung kukunin nyo, number 1 o kaya number 2. So, dito po tayo sa kasra. Okay? Ito po yung pangalawang patinig, kasra. Okay? Naisusulat po yan sa ibaba, makikita ninyo na pahalang siya na pa-slide. Okay? Pa-slide siyang ganun. Yan po ang tinatawag na kasra. Ito ay nakalagay sa ibaba ng letra. Okay? So, nilalagay siya sa ibaba ng letra. At tinawag itong kasra dahil ibinababa mo ang iyong ibabang labi sa pagbasa nito. Ibabang labi sa pagbasa nito. So, bali ito po, yung labi natin, dalawa, itaas at saka ibaba. So, dito po yung kasra. Kapag binibigkas natin, ito yung bumubuka pababa. Pababa siya. Bumababa, ganun. Okay? So, maghalimbawa tayo. Halimbawa, itong I. Okay? Itong alif. Okay? So, pagbasahin natin, I. Tingnan nyo. I. So, bumababa yung ibabang bahagi ng bibig natin. I. Okay? B. Okay? T. C. Okay? G. H. K. Okay? Medyo mas, makikita natin na medyo mas mahirap na bigkasin, no? Kasi nga, yung parte nito, yung ibabang bahagi ng ating labi. Okay? D. Okay? Z. R. Z. C. She. Okay? C. D. Okay? T. V. I. R. F. Q. K. L. M. N. I. W. Y. Okay, so ito po yung tinatawag nating kasra. So makikita po natin siya sa ibaba ng letra at yung pagbigkas sa kanya, ibinababa natin yung ibabang bahagi ng ating labi. Okay, para mabasa natin siya ng tama. At makikita ninyo na naka-smile. Okay? Naka-smile kayo na magbibigkas nito. I, B, T, C, okay, ganun po. So, inshallah, practicein ninyo na basahin ito ng kasra hanggang alif hanggang ya. Okay? So, may maikli tayo ulit pagsusulit. Basahin ang mga sumusunod na letra mula kanan pa kaliwa at ipadala sa akin ang inyong boses ng pagbasa nito. So, ito po. Babasahin po ninyo ito mula sa kanan hanggang dun sa kaliwa. So, hanggang matapos ninyo dito sa alif hanggang sa ain. Okay? So, katulad po ng sinabi ko kanina, kayo ang pipili. Doon sa una, pangalawa, o kaya dito sa pangatlo na ito na halimbawa. So, dadako tayo sa dhamma. Ito yung pangatlong patinig. Okay? So, nakuha natin ngayon yung fatha, ganun din yung kasra. Ngayon po ay nasa dhamma na tayo. Yung dhamma ay makikita ninyo na para itong nakasulat na waw. Okay? Na letrang waw na maliit sa taas ng letra ito. So, ayan. So, makikita po ninyo lahat po ng patinig ng letra ng Arabic nasa taas. Okay? Maliban sa isa lang, yung kasra. Yung kasra po makikita natin sa ibaba. Pero itong
mga tatlong natitira ay doon po sa itaas. So, ganyan po na isusulat ang Dhamma. Ito ay sinusulat sa itaas ng letra na guhit pabilog na may buntot pababa. Okay? Guhit siyang pabilog, ganun, wow siya. Kasi letra siya ng wow eh. Tapos mayroon siyang buntot na pababa. So, ganyan po yung pagkakasulat sa kanya. Mayroon pong ibang, inshallah, may demonstrate natin dito yung iba pang pagkakasulat sa kanya ng sa ibang paraan ng pagsusulat. Okay? Na Dhamma rin siya. Okay? Na Dhamma rin siya. Ito ay sinusulat sa itaas ng letra na guhit pabilog na may buntot pababa. Tinatawag itong Dhamma dahil kapag binibigkas ito ay bumibilog ang iyong bibig. So kapag binibigkas kasi natin ang Dhamma, bumibilog ito ang bibig natin. Okay? So kaiba sa kasra kasi yung kasra, pababa naman yung ibabang bahagi ng ating labi. Okay? Yung fatha, bumubukas lang siya. Okay? Pero itong Dhamma ay pabilog. Okay? Bumibilog yung bibig mo. Bumibilog yung bibig mo. So, halimbawa, ito. So, yung katumbas niya ay U. Okay? Katumbas niya pala ay U. Okay? Katumbas niya ay U. Ngayon, dito po, halimbawa, itong U. Okay? U siya. Yung alif, binabasa ng U. Tingnan nyo, bumilog ang ating bibig, di ba? U. U. Ito, Bu. Okay? Tu, Su, Ju, Hu, Khu, Du, Zu, Ru, Zu, Su, Su, Shu, Su. Diba? So, itong sin at saka sod, okay? Itong sin at saka sod, kailangan po natin praktisin yan. Kasi nga, minsan yung sin nagiging sod o yung sod nagiging sin. So, may mga sa atin, talagang nahihirapan dito sa bandang ito. Sa sin at saka sa sod. So, katulad na sinabi natin, pabilog siya, pero hindi siya masyadong mabigat na bigkasin kapag sin. Okay? So, ganun lang. So. Samantalang kapag sod. Okay? So, mabigat siya na sin. Okay? Sod. Okay? So. Ganyan siya. Ito, bu. So sabi natin kapag binibigkas ang dot dito sa yung gilid ng dila natin ay dumidikit doon sa itaas na bahagi ng ngipin natin sa gilid. Du, pu, du, gu, hu, ku, okay, ito rin, ku at saka ku. Ku, mabigat itong cough kasi cough ito eh. Ku, ku. So, magaan lang na cough itong pagbigkas natin ng ku. Okay? Pero ito, ku, mabilog siya na mabigat. Samantalang ito, bilog siya pero hindi siya mabigat. Ku. Lu, mu, nu, hu, wu, yu. So, ganun po. So, ganun siya binibigkas, katumbas siya ng letrang U. So, practice lang po natin ang pagbigkas ng mga letra na ito, inshallah. So, ito yung pang-apat ng pagsusulit, maikling pagsusulit, basahin ang mga sumusunod na letra mula kanan pa kaliwa at ipadala sa akin ang inyong boses ng pagbasa nito. So, maikling pagsusulit, basahin din natin katulad ng nauna, okay? Mula kanan pa kaliwa. Okay? So, makikita po ninyo dito, nandito na lahat yung vowel na tatlo. Okay? So, kung ito po yung pinili ninyo, mas mainam. Para, inshallah, makita natin kung talagang naintindihan ninyo yung mga vowels na tatlo na ito, yung
fatha, kasra, o kaya dhamma. So, okay na po kapag ito yung pinili ninyo, mas mainam. Okay? So, kahit na hindi nyo pinili yung una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pangatlo, kung pinili niyo itong pang-apat na ito ay okay na, no? So, mas mainam kasi nandito na pala yung mga tatlong vowel na yan. Okay? So, dito, panghuli ay kukunin natin itong panghuling vowel na tinatawag na sukun. So, itong sukun, makikita ninyo ito na bilog sa taas ng letra. Sabi natin, tatlo yung letra na sinusulat sa taas. Ano yung mga yun? Yung fatha, kasra, fatha, dhamma, okay? Tsaka, sukun. Ito na po yung pangatlo. Okay? Sinusulat siya sa itaas. Samantalang yung kasra sa ibaba siya. Okay? Sukun ito, bilog na nilalagay sa taas ng letra at tinatawag itong sukun kasi, ang ibig sabihin kasi ng sukun, pagtigil. Dahil titigil ka sa letrang ito. So, ibig sabihin, titigil ka sa letrang ito, hindi mo na siya babasahin ng buo. Ibig sabihin, mababasa mo lang yung maliit na parte lang ng letra na ito. Pero hindi ka na susobra doon. So, titigil ka lang doon, hindi mo na itutuloy yung pagbasa. At tinawag din itong mga letra na, kaya tinawag itong letra na tulog. Ibig sabihin, kasi, tinawag itong letra na tulog kasi nga, wala talaga siyang, hindi siya mabibigkas maliban na lang kapag mayroong letra na sumunod sa kanya. Okay? Mayroong letra na sinundan niya. Okay? So, hindi mababasa ang sukun kapag walang letra na sinundan niya. Okay? Pag walang letra na sinundan niya. So, may paalala dito, hindi pwedeng mag-umpisa ang salita ng wikang Arabi na ang patinig ay sukun. So, tandaan niyo po yun. Okay? Hindi siya pwedeng mag-umpisa, okay, ang sukun na patinig sa wikang Arabic. So, kailangan itong sukun na ito, meron siyang sinusundan na letra na nauna sa kanya. Okay? So, yun po yung pagbibigay ng halimbawa nito. Okay? Kaya nga siya tulog eh. Kasi wala talaga siyang patinig na binibigkas. Bagkus magkakaroon siya ng patinig magkakaroon siya ng tunog kapag mayroong letra na sinundan niya. Okay? Okay, tapos dito, at tanging mag-umpisa lamang ang salita kapag ang patinig ay fatha, kasra at dhamma. So, nag-uumpisa lang ang salita o kaya wikang Arabic sa tatlong vowel na ito, yung fatha, kasra at saka dhamma. Kaya ang sukun ay hindi mababasa ng mag-isa at kailangan niya ito ng kasama na patinig na fatha o kasra o dhamma. So yung sukun, sabi natin, hindi siya mababasa maliban na lang kapag mayroong letra na nauna sa kanya na ang patinig ay fatha, kasra o kaya dhamma. Fatha, kasra o kaya dhamma. So, yung sukun, totally hindi siya mababasa. Hindi siya mababasa ng mag-isa maliban na lang kung mayroong siyang letra na nauna sa kanya na ang vowel o patinig ay fatha, kasra o kaya dhamma. So, ang halimbawa nito, naglagay lang tayo ng halimbawa. Pero dito, sabi natin, hindi talaga, yung ganito yung itsura niya. Okay? Ganito yung itsura niya. Sa itaas, nilalagay yung sukun. Yung bilog na ganyan. Okay? Yung bilog na ganyan. Okay? So, yan. Alif. Yan yung ba. Okay? Hanggang ya. Okay? Dito tayo sa pangalawang halimbawa. Dito, sabi natin, okay? Yung alif, ang vowel niya, patinig niya ay
Dhamma, di ba? So, ang pagbigkas niya, U. Okay? Tapos, yung mim, sukun siya. So, ang pagbasa dito, So, ganun lang, So, titigil ka dun sa mim. At yung mim, hindi mo bibigkasin ng buo. Ibig sabihin, para ka lang bumigkas ng maliit na parte nito. Okay? Okay? Dito naman, alif siya, fatha, ab. Dito naman, alif siya, at yung sumunod sa kanya, sukun, kaya Okay? So, dito, ab, akh. Ab, akh. Dito, lam, at saka kasra. So, ang pagbigkas sa kanya, lish. Okay? Kasi sukun yun, na shin, lish, ganun lang. Ito naman, kaf, tapos ra. So, ito, dhamma. So, ang pagbigkas sa kanya, kur. Okay? Kur. Okay? Dito naman, nun na fatha, tapos sin na sukun, nas, ganun lang. Ito, ha na fatha, lam na sukun, hal. Ito naman, jim na fatha, dal na sukun, jad. Okay? Jad. Ito naman, qaf na fatha, dal na sukun, qad. Okay? Qad. So, ulitin natin. Yung pagbigkas sa sukun, na sabi natin, titigil siya dun sa letra na yun mismo. Hindi mo siya babasahin ng buo. So, dito, ab, akh, lish, kur, nas, hal, jad, qad. So, ganun naman po yung pagbasa. So, dito, maikling pagsusulit ulit. Basahin ang mga sumusunod na letra mula kanan pa kaliwa at ipadala sa akin ang inyong boses ng pagbasa nito. Okay? So, kayo po yung pupili, no? Ng mga maikling pagsusulit na ito na kinuha natin. Alin dito yung babasahin ninyo. Okay? Katulad dito, okay, magbabasa kayo dito mula kanan hanggang dun sa huli. Hanggang matapos yan. Okay? Pero kung kinuha ninyo yung pangalawa doon, yung pangatlo, o kaya yung pang-apat na yung na nandun lahat ng ng vowel, o kaya ito pala. Okay? Ito pala ay nandito lahat ng vowel, makikita ninyo. Okay? Fatha. Okay? Sukun. Fatha. Ain. Waw. Okay? Dito rin. Fatha, dad, ra, ba. Okay? So, dito, pwede rin itong last na ito ang kukunin ninyo para hindi nyo na kukunin yung mga naunang mga pagsusulit na yun para inshallah ay mas maging magaan sa inyo yung pagsusulit na kaunti na ito. At alhamdulillah, may mga kapatid din tayo nagsisend ng mga pagsusulit na ito kahit na paunti-unti pero inshallah ay hangad namin sa inyo na maging mas kaya namin ginagawa itong mga pagsusulit na kaunti na ito para magkaroon kayo ng kasi kung hindi natin i-practice ang ating sarili sa pagbasa nito, hindi tayo matututo. Kailangan po nating i-practice. Okay? Pwede niyong i-practice sa inyong sarili lang. Okay? Pwede rin namang mag-send kayo sa ustad ninyo ng mga binabasa ninyo para inshallah sila ay mag-check ng inyong mga kamalian o kaya kung may mga tamang pagbasa nito ay may i-guide kayo sa tamang pagbasa. Okay? So hanggang dito lamang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nawa ito ay nakapagbigay ng kaunti sa atin na aral ukol sa wikang Arabic at ito ay paunti-unti inshallah. Hindi natin kailangan ng pangmabilisan na pag-aaral pero hindi naman natin naunawaan. Okay? Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.